Bali ito nga yung nangyari sa amin kahapon pagkagaling nga namin sa pagpapabaksin kay grade 7 at sa pagbili nga namin ng itik. Bali mag-aalas 2 na nga ng hapon kami nakauwi, kaya naman pagdating namin ay inatupag kaagad namin ng linis itong nabili nga naming itik. Bali habang chinachap ko nga ay sinasabayan ko na nga rin ng linis dahil hindi nga masyadong maganda ang pagkakahimulmol. Tinulungan na nga rin ako ng aking inay at ang nilinis nga niya ay yung mga laman loob ng itik dahil yun nga ang iuulam namin sa hapunan. Pag ganito talagang may okasyon ay itik talagang inihahanda ng aking inay dahil madalang na nga namin niyang matikman, hindi nga katulad ng baboy or manok, pumunta ka lamang ng palengke ay makakabili ka na. At pagkatapos ko namang matilad yung itik ay hinugasan ko na nga ng mabuti tsaka ako nga inilagay sa tray para nga mapatulo. At nung mapatulo na nga yung itik ay minarinate ko lamang siya sa toyo, kalamansi, sibuyas, pati na nga sa tomato sauce. At habang nakamarinate nga yung itik ay eto maluluto na pala yung aming ulam sa hapunan. At naalala ko nga ang tawag nga pala diyan ay bahay guya at nagtinda nga rin ako niyan noong panahon nga ng pandemic. At pagkaluto naman ng bahay guya ay eto binalikan ko naman yung aking minarinate na itik. Halo-halo ko lamang siya para lahat naman ay mamarinate dahil yan na nga ang susunod kong iluluto. Bali papakuluan ko lamang siya at diretso pagpapalambot na nga para kinabukasan nga ay madali na nga siyang mailuto. At alam naman natin na ang itik ay super tagal palambutin. Gumugugol nga kami dyan ng 3 hanggang 4 na oras bago nga namin yan mapalambot. Ay bago ka naman talaga makatikim ng kalderetang itik ay katakot-takot na pagkapakulo muna talaga ang iyong gagawin. At para nga malaman namin na malambot na, ang una nga namin tinitingnan diyan ay ang pakpak. At ang isa pa nga ikinaganda kapag nagpapalambot nga kami ng itik ay yung nakukuha ko ngang mantika. Kinukuha ko talaga ang mantika niyan at nagagamit ko pa nga sa pagpiprito. At yung mantika nga rin yan ang ginagamit ko kapag magsasagag nga ako ng kanin. At kinabukasan nga bali kanina ang una ko nga inatupag ay ang pagsasaing. Hindi nga ako nagsaing doon sa malaking kaldero dahil nung huli nga akong magsaing ay kung hindi nga malata ay hilaw. Kaya ang nangyari ay 2 kaldero nga ang aking pinagsaingan. At habang nakasala nga yung kanin, dito naman sa kabilang kalan ay nagsimula na nga kaming magprito ng patatas. Lulutuin na nga namin yung kaldereta at naghalo nga kami ng patatas dahil hindi nga masyadong kumakain ng aking inay ng karne. Pagkaprito nga ng patatas ay inumpisahan ng maggisa ng bawang pati na nga ng sibuyas. Isinunod na nga rin ng tomato paste at hinalo-halo nga lang tsaka lang nga nilagyan ng konting tubig at tsaka isinunod na nga rin itong itik na pinakuluan ko nga kagabi. At yan nga kulay puti na nakikita nyo, yan nga ay kesong puti at pagkatapos nga nilagyan na nga rin itong reno. Isinunod na nga rin ilagay itong peanut butter, pickles, pati na nga yung pampalasa. Antay lang talagang makakulo at pagkatapos nga ay hinango na at nung mahango na nga tsaka nga nilagay itong patatas pati na nga pala yung bell pepper. Yung bell pepper ay naiprito din yan pagkatapos ng patatas at hindi ko na lang talaga nabidyohan. Pagkatapos namang maluto yung kalderetang itik ay eto tito ko naman na nagluto ng biko at eto na nga arnibal na nga yung nakasalang. Pag-usapang pagbibiko ay talagang expert na expert yan kaya ngayon ang tinatawag namin para nga magluto ng biko. Mahirap din kasi maghalo ng biko kaya naman talagang hindi mo ko maaasahan sa mga ganyang lutuin. Kaya nga kapag magluluto kami ng biko ay talaga naman yan ang tinatawag namin. At maya-maya naman eto dumating naman yung puto plan na in-order nga ng kuya ko. At pagkatapos naman namin magluto ay nagkainan na nga rin kami at narito na nga rin pala yung mga pamangkin ko at dumating nga iyan kagabi. Nauna na nga siyang dumating kagabi at ang mga kuya ko naman ay kaninang umaga lamang dumating. Gustong-gusto ko yung mga ganitong okasyon kasi nga nakukumpleto kami. Naghahanda na talaga kami para nga umalis pero sabi nga ng aking ina baka nga daw kulangan yung aming ulam kaya nga eto nagpahabol pa ng 3 kilong manok para nga iprito. Sinamahan na nga rin niya na ilang pirasong hotdog para naman daw sa mga bata. Yung 10 itik kasi na niluto namin kanina ay kukunti na nga yung natira dahil meron nga kaming binigyan ng mga kapitbahay. Kaya nga sabi na aking ina magprito ko ng 3 kilong manok dahil baka nga kulangin tayo sa ulam. Bali yung manok nga marinate ko lang sa itlog, patis, paminta, pati na nga sa magic sarap. At pagkatapos nga ma-marinate ay pinagulong lamang yan sa harina bago nga maiprito. Like, comment, and share, and papalo na rin po. Yun lang, salamat.